Muli po magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo, sa aming mga bisita na kasama namin ngayong umaga dito sa aming bulwagan, at maging sa mga tumutunghay sa amin sa aming Facebook page or sa Zoom. Tunay na mabuti ang Diyos na meron tayong araw ng panambahan muli na tayo ay masisilayan ng Kanyang salita. At ngayon ay nasa kalagitnaan na tayo halos ng buwan ng Abril at napakainit na, no? Galing ako sa bansang Singapore itong nakarang linggo. By the way, I would like to take this opportunity to thank the brethren who supported my travel there and also the church and also for your prayers, brethren. At dun sa bansang yun ay napakainit, no? Just for your information, mas mainit doon because of the relative humidity. It has the Malaysian Peninsula climate, kaya nung pagdating ko rito, mas masarap pa pala dito kahit mainit. And when I saw the temperature sitting at 45 degrees, dito sa ilang lugar sa atin ay talagang mainit na, summer na. At hindi kaila, kasama ng init nito ay yung mga balitang nakikita natin, hindi pa rin bumababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Bagamat may forecast na bababa ng 10 pesos, but it will still hover on the price of 130 for the diesel users. So talagang nakakalungkot na sa mga kainitan ng panahon ay mga ganitong balita nakikita rin natin. At ang isang balita rin na nakita ko doon ay yung politika sa atin. Hindi kaila sa atin ang mga tumutunghay sa mga news ay yung impeachment ng ating ongoing impeachment process of the Vice President Sara Duterte. Kung sinutunghayan niyo yan, nireject ng Supreme Court yung kanilang request na ito ay huwag payagan dahil ito daw ay politika lamang. At pagdating sa mga ganang mga balita, especially pag ito ay kailangan na mayroong mga titestigo dyan sa mga ganang proseso, napakahalaga ng kalidad ng mga witnesses or ng kanilang mga testimonies. Dalawang klase yan, yung katotohanan or veracity nung account, but at the same time, mas nakaangkla yan dun sa kredibilidad or karakter ng testigo. Pag ang karakter ng mga testigo ay tunay na kahinahinala, ayan ay maging malaki ang epekto, especially do sa view ng mga hurado o ng justice. Ngunit, hindi matatawaran ang pagkakakilanlan ng mga testigo pagdating sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yan ang makikita natin, especially sa larangan ng pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ito, alam natin, lagi nating naririnig, ito ang pinakadakilang pangyayari sa kasaysayan ng tao. At bagamat ang mga mananampalataya ay tinitindigan ito, madami pa din ang tila kulang sa kaunawaan or understanding when it comes dun sa resurrection ni Christ. Tandaan natin as what we have always been taught with, Christianity stands or fall in the resurrection. Kung ikaw ay naniniwala na si Panginoong Hesus ay nabuhay, then matibay ang iyong panindigan. Ngunit kung kulang ang kaalaman mo, ay maaring maging wobbly ka or unstable. At yan nga yung tinitingnan natin sa buwang ito. Kailangan ay ang bawat Kristiyano, siya ay walang dahilan na hindi magsumigasig na panariwain ang katotohanan yan. At yan ay nakita na natin nung tinalakay natin nung kabilang linggo. Mamaya ay babalikan natin ng kaunti yan. At ngayon makikita rin natin yan sa isa pang apostol na ginamit ng Panginoon. At dyan ay inaanyayahan ko kayo na samahan niyo ako muli sa aklat po ng Juan. Tutuloy natin ang pagbabasa sa kabanatang 20. Ang ating sentro ng mensahe ngayon ay verses 24 to 29, but it's good na magsimula tayo dito sa talata 11. John 20, verse 19, and we'll be reading until verse 29. And ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nang magdadapit hapon na ang araw na iyon, sa unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad
Dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna. At sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At ang masabi niya ito ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi pinatatawad. Verse 24, ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumasampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakakita, gayon may sumasampalataya. Ito po ang hiningahan at pinagpalang salita ng ating Diyos. Nabanggit ko nga po, nung nakaraang linggo, ay binalikan natin yung accounts patungkol sa pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Ginamit niya ang pagkakataon, ginagamit natin ang pagkakataon na ito, especially ng ganitong buwan, kung saan ginugunita natin ang resurrection ng ating Lord and Savior. Nililinaw natin na hindi tayo nakikibagay sa mundo dahil kung titingnan natin, marami ang maling ginagawa ng mga tao pagdating sa paggugunita ng Resurrection Sunday or the Resurrection of Christ. At pagdating dyan, napakaraming ritual. Siguro yung ilan sa inyo, gaya ko, ay meron tinatawag na salubong, mga prosesyon. Hindi natin sila hinahamak, pero alam natin yan na hindi na kailangan. At yung iba pa ay ginagamit ito sa kalayawan, gaya ng Easter egg hunt, at kung ano-ano pa man. Again, hindi tayo dapat maging mapanghamak sa mga taong ito. Ngunit kung hindi malinaw sa iyo ang katotohanan ng pagkabuhay ni Kristo, ay maaapektuhan ang iyong panindigan pagdating sa katotohanan ito. At hindi may kakaila na nakita na natin yan. Doon pa lamang sa mga ginamit na alagad ng Panginoong Jesus. Tinalakay natin yan noong nakaraang linggo. Nakita natin yung mga ginamit yung mga tao, ng mga testigo, simula pa lamang doon kay Maria Magdalena, kasama yung mga kababaihan. At nakita rin natin ang mga apostol kung saan sila, yung mga naunang bumisita doon sa puntod, at nakita nila wala na yung bangkay doon nung sila ay pumuraon. Kung ang mga alagad na mismo ay nagkaroon ng pag-aalinlangan o hindi kasiguruhan, ano pa kaya yung ibang mga tao o mga ordinaryong tao na hindi nakapunta ron? Kaya mahalaga na maging ganap na malinaw sa atin ito para tayo ay maging panatag sa paninindigan at pagdepensa para dito. As we have always been taught, Christianity or the resurrection of Christ ay laging hinahamon na napakaraming tao, noon pa man hanggang ngayon. At kung kalinawan din lang ng katotohanan ng pagkabuhay ni Jesus mula sa kamatayan, wala nang hihigit pa sa salita ng Diyos na siya mismo ang nagbigay ng patotoo
na kanyang inilalagay sa kanyang kasulatan. At dyan ko hahanguin ang mensaheng nais ibigay ko ngayong umaga. Ang pagdududa ng mundo sa pagkabuhay ni Kristo ay pinapawi ng Diyos mismo na nagpatotoo. The world's uncertainty on the truth of Christ's resurrection is pacified by the God who Himself testified. Again, ang pagdududa ng mundo sa pagkabuhay ni Kristo ay pinapawi ng Diyos mismo na nagpatotoo. Ito ang malinaw na inilalahad sa binasa nating talata. Kaya ako sinimulan dun sa verse 19 pa lang, even though our central text is 24 all the way to verse 29, magandang maunawaan natin ang konteksto. Pamosa sa binasa natin, sino? Si Apostol Thomas. For most of us who know it, there's the term Doubting Thomas. At ito ang premise ito kung bakit siya binigyan ng ganyang pangalan, yung nagdududa. At bago pa man siya, ay ganun na din ang nakita natin sa ibang mga alagad. Yun nga yung sinabi ko kanina. Alam natin, ang pag-aalinlangan or uncertainty sa mga naunang saksi ay totoo. Kung totoo yan noon, totoo kay Tomas, hanggang ngayon ay totoo pa rin, maaari sa marami sa atin. Kaya nung sinabi ko nga yan, ay despite that the witness na ginamit ng Diyos nung nauna ay mga kababaihan, we have already learned na ang testimony of women during that time is very weak. So binalanse yan ng Panginoon. How? By using the first two or the prime two apostles na kanyang alagad in the person of si Pedro at si Juan. So nakita natin ang pagbabalanse ng Panginoon dito. Pero natutunan din natin, inamin nila doon sa verse 9, last week, ano sinabi nila? Dahil sila ay may kakulangan pa o sa kaunawaan. So nakita natin kung paano sa kabutihang loob ng Diyos ay pinalinaw pa niya yan. Ano? At ngayon, makikita natin sa mga binasa nating talata na wala nang iniwang puwang, wala nang point, wala nang vacancy para sabihin ng Diyos na pagdudahan ang kanyang pagkabuhay. Of course, ng Panginoong Jesus. At hahanguin natin yan sa kaganapan na nakita natin sa ating binasa by way kay Juan. At dalawang katuruan ang pwede nating matutunan dito sa account na to. Una, ang pagwawalang bahala sa pagtitipon ay nagpapahina sa kaunawaan ng katotohanan ng muling pagkabuhay. Forsaking the assembly dampens the understanding of the resurrection reality. Again, ang pagwawalang bahala sa pagtitipon ay nagpapahina sa kaunawaan ng katotohanan ng muling pagkabuhay. At ang pangalawa, ang anumang natitirang pag-aalinlangan ay tinutugunan ng nabuhay na Kristong pinakamakapangyarihan. Any lingering uncertainty is ultimately addressed by the risen Christ Almighty. Ang anumang natitirang pag-aalinlangan ay tinutugunan ng nabuhay na Kristong pinakamakapangyarihan. Malinaw mga kapatid, pag binasa natin to, no? Actually, this passage is so rich that we can draw so many messages here. But maganda, tingnan lang muna natin yung mga simple na pwede nating matutuunan. Kaya nga sinabi ko, yung pinakauna ay ang pagwawalang bahala sa pagtitipon ay nagpapahina sa kaunawaan ng katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Malinaw doon sa accounts na nung araw na matuklasan na wala ang kanyang bangkay sa pinaglibingan niya. Nakita natin first the women balanced by John and Peter, and now si Thomas. Alam natin si Thomas, isa rin siya sa mga apostol. At sa pangyayaring ito, naganap nung iyan ay kinlaro ng Panginoong Jesus doon pa lamang kay Juan at kay Pedro na totoo yung kanyang sinabi sa kanila. Hinango natin yan last week kasi di ba sila ay nababahala.
Bakit, Lord, sinabi mo sa amin dun sa Matthew 16 verse 21, dun sa Mark 8:31, and sa Luke 9:22, sariwain lang natin, ano sinabi niya? Kayo ay aking iiwan dahil may pupuntahan ako. Diba? At ako ay magdurusa at ako ay mamamatay. Ngunit ako ay mabubuhay or aahon sa kamatayan sa ikatlong araw. So, again, yung mga apostol na yon, mga alagad, very devout, naturuan na sila ng salita ng Diyos, yet naandun pa rin yung uncertainty. At nakita natin, in the faithfulness of God, tinupad niya yung sinabi niya na siya ay nabuhay, yet He pacified yung uncertainty ng mga apostol na yon. Malinaw yan. Nung ginawa natin, nung pinag-aralan natin last week. At kasama noon, no, nung kanya ay, dito nga sa binasa natin, di ba, yung Resurrection Sunday, that is now what we call the Lord's Day, pero alam natin ang count, wala doon si Tomas nung unang linggo. Sa ikalawang linggo na o pagtitipon, ang siya lumitaw. Ngunit, balikan lang natin doon sa verse 19, kaya natin sinimulan doon, ano ang ginawa ng Diyos doon. Kasama doon ay ibinigay niya ang kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang katuruan at pagsugos sa kanila bilang katuwang ng pagsugos sa kanya ng Diyos. At hindi lamang natapos doon, ano pa ang binigay na blessing ng Panginoon? Sabi niya, ay isinugo din ni Jesus ang banal na Espiritu para sa mga alagad bilang kasama nila sa paghayo. So everything was given on that Resurrection Sunday. Wala nang kulang. Kaya ito ang sinasabi sa atin, Panginoon. Ang mga kapatid, itong sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Ang araw ng Panginoon, which is the Lord's Day, o ang ating panambahan, ang pangunahing pamamaraan kung saan ibinibigay ng Diyos ang kanyang katuruan, ang kanyang kautusan at pagpapala. The Lord's Day is the primary means where God gives out His teachings, His commandments, and His great blessings. Again, ang araw ng Panginoon, the Lord's Day, ang pangunahing pamamaraan kung saan ibinibigay ng Diyos ang kanyang katuruan, ang kanyang kautusan, at ang kanyang pagpapala. Di ba? Yun nga sinabi doon sa verses 21 to 23, magandang i-refresh ko to sa inyo. Binasa natin kanina, pero magandang basahin natin. Kita nyo, muling sinabi sa kanila ni Jesus, ibig sabihin, repeated. Muli, meaning God had to emphasize, kailangan niyang ulitin kasi alam niya, napaka-unstable ng kanyang mga alagad. At sinabi niya, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. So Jesus already had set himself as the example. At nang sinabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. So malinaw mga kapatid, wala nang iniwan ng Panginoon by way of the spiritual blessings. And we have been taught, tinuruan na tayo, what is the greatest blessing ng isang mananampalataya, especially after baptism? Ayan ang pagbibigay ng banal na Espiritu. Bakit? Dahil kailangan natin ng banal na Espiritu bilang kasama sa ating paglalakbay bilang isang Kristiyano. Yun ang sinasabi ng Diyos dito. Hindi natin may kakaila na sa pinakaunang araw pa lamang ng pagkabuhay, ay kailangang ipahayag ng Panginoon yung kapayapaang yon. Dahil nakita niya sa kanyang mga alagad, ang uncertainty, no matter how faithful they were, nung kasama niya sila, yet they were still unstable. Diba? Kaya sinasabi ng iba, mas mapalad ang mga Kristiyano noon dahil kasama nila ang Panginoong Jesus. Pero tayo ay tinuturuan, kahit hindi natin siya kasama ng physical, we have the spoken word, who is Christ Himself. At mas kumpleto na ang kanyang salita. Yan ang dahilan kung bakit kailangan niyang ibigay lahat ng pagpapalang yon. Sino man ang makaranas na iwanan
ng kanyang minamahal sa buhay, lalo na ng kanyang leader, di ba? Kung namatay ang tatay mo, namatay ang nanay mo, ang asawa mo, ay matinding paghati ang mararanasan ng isang kahit tapat na mananampalataya, matinding kabalisahan or anxiety and pag-aalinlangan ang kanyang dadanasin. Di ba? Yun ang nangyari. Yan nga sinabi ni Isaiah, di ba? Doon sa 53 verse 6, all of us have fallen astray. Meaning, we went on our own separate ways. Bakit? Dahil walang shepherd. And Jesus, kailangan niyang sabihin na hindi ko, kaya niya ibinigay kaya binigay niya yung banal na Espiritu. Sabi niya, I will be away, but I will send out the helper. Iyan ang malinaw na nangyari sa mga alagad. Kahit ang mga inaakalang mga matatag na mga apostol, gaya ni na Pedro at ni Juan, hindi ba yan ang nakikita natin sa kanila nung unang nakaraan na linggo? Pero we can never boast, brethren. And nakikita natin yan sa ating kalagitnaan. No? Sa madalit salita, ang combination ng kapayapaan ng binigay ni Christ kasama ng kanyang naranasan at nung halimbawa na kanyang pinakita, meaning his ministerial life, and sealed nung Holy Spirit, wala nang dahilan ang mga alagad na ito para sila ay maging uncertain pa. Dahil yung banal na Espiritu and the peace, remember these are all together, kailangan yon ng isang mananampalataya. Kailangan yung mga agam-agam nila ay mapacify, makontrol. Ilan sa inyo dito ang naturo ko na siguro ng anesthesia. Siyempre, yung mga nanganak, kung cesarean ka, hindi naman ako nanganak, but I have 2 bouts of anesthesia nung inoperahan ako. Dahil kailangan yan para hindi mo maramdaman yung sakit. Para yung intended operation or surgery will be done successfully and you go back doon sa normal na buhay mo. Pag wala yung anesthesia, ayun, mararamdaman mo yung sakit. Pero nagawa na yung mahalagang operation. Ganun ang kapayapaan ng Diyos. Binibigyan Kanya para ma-survive mo ang tatahakin mong kahirapan. Pag ikaw ay tumungo na sa iyong Christian journey, alam natin, mahirap sa mundo. But unlike anesthesia, which loses its effect after some time, tayo ay pinagpala ng banal na Espiritu. Kaya kita nyo kung gaano kaganda. Sabi niya, binibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan, isinugo ako ng Diyos at sinusugo ko kayo, pero sinabi niya sa huli, binibigay ko sa inyo ang banal na Espiritu. Napakaganda, napakadunong at napakabuti ng Diyos dahil alam niya na ang haharapin ng mga mananampalataya. Lalabas at lalabas pa din ang kahinaan at pag-aalinlangan ng mga kanyang tapat na alagad dahil siya mismo ay nakita niya doon sa mga taong nasa paligid niya. Kaya ano nangyari? Itinodo na niya. Ika nga all out. Di ba? Ito ba nagsasabing yun? Isang artista. Todo na to. Ayun, si Rufo May Quinto, pero hindi naman yun ang basis natin. No? Kumbaga, all out na. Ano? All out na ang kanyang pagpapala sa paanong pamamaraan. Yung sinasabi ko sa pagbibigay ng banal na Espiritu. There is no more reason for any believer to doubt. Of course, mararamdaman natin yung panghihina. But kasama natin ang banal na Espiritu. Isipin mo na lang, sa dami ng mga isyu ng ating mundo o kapaligiran, yan nga yung sinabi ko kanina sa aking introduction, kung saan araw-araw ay nararanasan mo to, day in, day out, week in, or week out. Ba't nawala yung stopwatch ko? Okay. Mga kasalanan pa natin, mga kasamaan, mga katiwalian, mga kaguluhan. Paano kapatid kung hindi mo naririnig ang paalala ng salita ng Diyos tuwing linggo? Ano ang mai-imbibe mo? Diba? That is the beauty of the Lord's Day, brethren. We celebrate the resurrection of Christ, and together with that, the blessing of the teaching of the Scriptures.
And that is Christ Himself. So, simple mga kapatid. Ang ganda nito, ang simple ng kwento, pero di ba nakita natin, kaya si Tomas, wala siya nung first meeting, though it doesn't mean na hindi siya bibigyan nun, but malinaw yung sinabi ng Panginoon. Kaya ang hamon ko sa iyo, mga kapatid, bigyan mo ng pagtangi ang araw ng panambahan bilang patotoo ng nabuhay na Kristo, na layunin ang ganap na ikabubuti mo. Give special attention to the Lord's Day as a testimony of the risen Christ, whose purpose is your ultimate good. Bigyan mo ng pagtangi, bigyan mo ng regard, bigyan mo ng pagpapahalaga ang araw ng panambahan bilang patotoo ng nabuhay na Kristo na layunin ang ganap na ikabubuti mo. The apostles on the very first Sunday receive yung matinding pagpapala yan. Niloob niya na ipakita ang sarili niya, si Jesus Himself, bilang pagtupad sa kanyang pangako at para ipakita at paramdam ang kanyang dakilang pag-ibig sa kanyang mga mananampalataya. Di ba yung sinabi niya rin sa Juan 15 verse 9? Sabi niya, kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. So it's the love actually where Christ is anchoring all this blessing sa binibigay niya sa ating mga mananampalataya. Paano mo matatawaran, masusukat o maaarok yan, kapatid? Nakikita ba yan sa iyong panambahan? Kung hindi ay maaaring napakalaki ng iyong suliranin kapag pinawawalang bahala mo ang araw ng pagkabuhay ni Kristo na nakikita o pinapahayag sa araw ng panambahan. We are so blessed, brethren. Not all people ay merong ganitong pagpapala. Sabi nga ni Thomas Watson, narinig na natin niya maraming beses, isang Puritano, ano sabi niya? It is a sacrilege. Ibig sabihin, ito ay paglalapastangan. It is a sacrilege to rob for civil work the time which God has set apart for His worship. He that devotes any time of the Sabbath to worldly business is a worse thief than he who robs on the highway. For the one does not rob man, but the other robs God. Simply said, pag pinawawalang bahala mo ang panambahan, priority mo ang trabaho mo, di sinasabing mali lahat yun, or maging kalayawan, ano sinabi? Mas masahol ka pa sa isang magnanakaw na nagnanakaw sa tao kundi dahil ninanakawan mo ang Diyos. Ang ganda na sinabi ng imagine, nasa iyo na lahat ng blessing pero ipagpapalit mo. At yan nga ang makikita natin na nangyari kay Thomas, di ba? Nawala siya ng first Lord's Day at malinaw ang salaysay na naandun yung mga alagad, especially the apostles. For sure, bagamat hindi minention, nandun si John or si Peter, but the assumption is they were there dahil sila yung first witness. At sa kanyang absence, dito ni Thomas ay nawala ang pagkakataong yon nung instance na yon. Ngunit dito rin natin makikita kung gaano ang tunay na kadakilaan ng Diyos. Diba? Pwede na naman sana niyang inetsepwera na si Thomas eh. Hey, I have so many apostles with me. Hindi na kita kailangan, hindi ka faithful eh. No? Pero, anong sabi ng Panginoon? Walang mawawala sa kanyang mga hinirang. Yan ang sinabi niya sa John 10 verses 28 to 29. Diba? He will never lose a sheep from His fold. Kaya sa muling pagkakataon, si Kristo muli ang gumawa ng paraan para mapawi ang pag-aalinlangan ni Thomas nang siya ay magpakita mismo sa alagad na ito doon sa verse 27 na siya nating binasa. At dito tayo pupunta doon sa pangalawang katuruan. Ang anumang natitirang pag-aalinlangan ay tinutugunan ng nabuhay na Kristong pinakamakapangyarihan.
Malinaw, siya na mismo. God placed it in His own hands to pacify the uncertainty ni Thomas. Di ba? With all those blessings, parang ano pang kulang? Pero si Kristo na mismo personal. Personal na nagpakita ang Panginoong Hesus para si Thomas ay manahimik. Ika nga, pag Diyos na mismo ang nagpapakita sa iyo, ay wala ka na talagang dahilan para mag-alinlangan. Ngunit, ganun pa rin. Ibig sabihin, yung nangyari kay Pedro at kay Juan, na mas tinuturing na mas mataas na apostol ng marami, ay hindi sinasabi na exempted na si Thomas doon. Ngunit tingnan lang natin ng konti si Thomas. Ano bang background ni Thomas? Not so much has been told about Thomas. Sa Synoptic Gospels, binanggit lang nakasama siya nung 12. Pero mismo dito sa John, ipinapakita, especially sa John 11, verse 6, Thomas was a devout apostle. Siya ay isang masigasig na tagasunod ng Panginoon. Ngunit pinakita doon na siya ay handa siyang sumama sa Panginoon dahil sa impending death ni Jesus. Gayunpaman, malinaw sa gitna ng kanyang kasigasigan kay Kristo ay meron siyang mababaw o mabagal na pangunawa sa Diyos. Sa John 14:5, pwede nyo tingnan yan later, pinapakita that he is still unstable. As devout as Thomas was kay Kristo, pero unstable pa rin siya. At dito natin nakita kung gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos nung siya ay magsalita kay Thomas. Nung sinabi, sige, tingnan mo itong kamay ko. Andito yung mga sugat. Nung ako ipako sa krus. At ano nangyari nung nagsalita pa lamang ang Panginoong Hesukristo? Anong sabi ni Thomas? Panginoon at Diyos ko. Walang sinabi na kailangan niyang hipuin pa yung mga sugat ng Panginoon. That's the power of the word of the Lord. So malinaw mga kapatid, ang anumang pag-aalinlangan ay mapapawi lamang ng ganap na katotohanan na nagmumula sa Diyos na nagsasalita. It is the spoken word of God. Any uncertainty can only be dispelled by the absolute truth that comes from the God who speaks. Yan ang hindi natin dapat makalimutan mga kapatid. Marami sa atin ang katulad ni Tomas, maaaring masisigasig at tapat na tagasunod tayo ng Diyos at ginagawa natin lahat para may pakita ang ating allegiance kay Kristo. Ngunit sa ating kahinaan, lalo na kapag ang mga matinding pag-uusig sa labas ng iglesia, ng mga hindi mananampalataya, o gayon din man sa loob ng iglesia. Yan sinabi yan, yung inattend akong conference. I've spoke with different pastors. Nung nag-pray kami, sinabi nila yan. It's sad that the persecution comes from within the ranks of the church. At ang ganda nung sinabi ni Pastor Embewe doon. Even the opening message. So, malamang nangyayari din to kay Tomas. Hindi na, bagamat walang detalye. Ano? At pag nangyayari yan, nararamdaman natin ang panghihina, minsan paglaban. At ano ang unang nagiging epekto? Anong unang nagsasuffer? Ang ating panambahan. Para sa isang mananampalatayang nakakaranas ng pag-aalinlangan, no? Tatanungin, Lord, totoo ka pa, bakit ganito nararanasan ko sa iglesia? From the outside and from the inside. Ang nangyayari ay kinakikitaan siya ng pananabang sa pagdalo ng panambahan. Maaaring siya ay dumadalo pa din at tila walang palya ang kanyang pag-attend. Ngunit nandun man ang physical presence, ay wala na ang kanyang puso sa araw ng Diyos. Ika nga,
He or she is just going through the motions at iniraraos lang ang Lord's Day. Pero walang bisa sa kanya ang salita ng Diyos. Pero ito nakita natin ang ginawa ni Jesus kay Tomas. Di ba? Simpleng salita, he believed, my Lord, my God. At hindi ito natatapos doon, dumadating na din sa punto sa mga mananampalataya na bukod sa pagliban o hindi pagdalo sa panambahan, ay ang kanyang buhay nakikitaan na ng regression. Bakit? Hindi naman sinabi rito na si Thomas ay ganun ang nangyari, pero hindi kaila sa atin mga kapatid na nangyayari yan because of the doubt. Pero dito, in-address ni Kristo yung pagdududang yan. Bakit? Sa salita niya na mismo, sa bibig na mismo niya ang galing. At ganun ang nangyayari mga kapatid kapag ikaw ay humihiwalay at binabaliwala mo ang panambahan. Para sa iyo, ang tingin mo ay ikaw ang mas may magandang patotoo at hindi mo binibigyan ng pahalaga ang mga kapatiran mo. Does it speak to us, brethren? But more so, hindi mo binibigyang kahalagahan yung salita na pinapahayag sa iyo. Christ is already the one speaking here. It took the Lord Himself to tell Thomas, eto ako. And nakita natin yung epekto. Diba? Ganang kahalaga ang kredibilidad ng isang nagpapatotoo. I would like to use this funny example. True, nangyari sa amin last week. Bear with me a few minutes. Last Thursday ata yun. 6 o'clock in the morning, nakakapagtaka, mas madilim na konti sa Singapore kaysa rito. Tatlo kami, ako, yung isang pastor, ka-quiet time kami, isa pa dito. Tinawag yung pansin ko nung katabi kong pastor, hindi ko na babagitin. No? Sabi niya, Kuya, nakikita mo yung swing? Gumagalaw? Ko, ha? Aling swing? Totoo ito. This is true story, ha? I will get to the... Nakita ko yung swing, gumagalaw, walang tao. Kung ano. Tapos tinawag ko yung isang Pastor A, Pastor B. Nakikita mo yung swing, gumagalaw, walang tao. Tinignan niya rin. Gumagalaw nga. Sabi ko, baka kasi pag dalawa lang kami, baka pagdudahan pa eh. Ito, well, sabi niya, may history siya ng third eye. Meron pala nakita siyang puti na figure doon. At tatlo kami nakakita, not the white figure, but yung swing na walang dahilan para mag-ano back and forth. Walang tao, wala talagang tao, walang hangin. Point here is, when we told the story to our co-pastors, you know what happened? Ayaw nang magsipagpaligo doon sa CR dahil nakakatakot naman talaga, malaki at madilim. Pero that's how the testimony matters. Siniguro namin tatlo kami nakakita. Nakakatawa, pero yan ang realidad. Ang tagal, marami pa akong nakakatawang kwento, pero this is how important the testimony is. When three of us are in unison in telling what we saw, ay may bigat yun. Pero dito, Diyos na mismo ang nagpatotoo na siya ay nabuhay. Diba? Kung naniniwala yung mga pastors namin na naduwag ng magsipagpaligo na walang kasama, how much more when we talk about the blessings of God. So, ang ganda mga kapatid, as simple as this resurrection account is, or was, but it's true every Lord's Day. That's why we celebrate it. Kaya itong simpleng hamon to sa inyo mga kapatid. Tanggapin mo ang katotohanan ng pagkabuhay ni Kristo na pinatotohanan ng salitang galing sa Kanya mismo. Accept the truth of Christ's resurrection as testified by the Word from His own mouth. Tanggapin mo ang katotohanan na pagkabuhay ni Kristo na pinatotohanan ng salitang galing sa Kanya mismo. Nagsalita na ang napakaraming testigo sa pagkabuhay ng Panginoon.
yung mga alagad na kanyang ginamit, pinangunahan ito ng mga kababaihan, ngunit binalanse ng mga kilalang mga apostol. At gayon pa may pinagdududahan pa din sa kalaunan ng karamihan. Kaya minabuti ng pinakamakapangyarihan na siya o sa kanya na mismo manggaling ang katotohanan mismo sa araw ng panambahan. Diya, nawa ibigyan mo ng tunay na pagpapahalaga ang araw ng panambahan, kapatid. Kaya made the Lord's Day, it is called the Lord's Day because it is the resurrection, the physical resurrection of the Lord of Christ who sacrificed for our sins. Tindigan natin ito, mga kapatid. As you ponder on the word, always go back to that account. Napakaganda. At marami ang nakakalungkot na nagbabaliwala ng katotohanan iyon sa pagliban sa panambahan. At ito rin ang hamon namin sa inyong nandito na wala pa kay Kristo. No? Naririnig mo ang salita, pero remember, hindi lang tao nagsasalita, hindi ko sinasabi ako si Kristo, no? By no means. Pero whenever the word is preached faithfully, it is Christ who is speaking. Yan ang tinuturo sa atin. Kaya pakinggan natin. No? Trust on the testimony of the risen Christ. Maraming beses natin nagamit si Charles Colson, di ba? Dating National Security Advisor ni Richard Nixon. And he founded the Prison Fellowship, which is still very active right now across the globe. And alam natin, siya ay tumindig sa ilang mga hearing at siya ay bilang mananampalataya ay alam natin kung ano nangyari sa kanya. Pero ito kanyang sinabi. Dahil lang. Sabi niya, I know the resurrection is a fact. And Watergate, meaning yung scandal, dito sa nasakdal eh. And Watergate proved it to me. How? Because 12 men testified that they had seen Jesus raised from the dead. Then they proclaimed the truth for 40 years, never once denying it. Everyone was beaten, tortured, stoned, and put in prison. They would have not endured it that if it weren't true. Watergate embroiled 12 of the most powerful men in the world, and they couldn't keep a lie for 3 weeks. You're telling me 12 apostles could keep a lie for 40 years? Absolutely impossible. Simply said, mga kapatid, ganon katotoo ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Yung sinasabi niya, for 40 years, tinindigan ng mga apostol, kahit sila ay binugbog na, pinatay pa yung iba, pero hindi nagbago ang kanilang patotoo. And yung mga kasama niya, only for 3 weeks, nag-iba-iba na ng salaysay. Dahil hindi totoo yung kanilang sinasabi. But more so, it is Christ who testified, who spoke of the reality of His resurrection. Dito niya tinuldukan na walang iba kundi si Kristo mismo ang nagsalita na siya ay nabuhay sa kamatayan. At ang patotoong yan ay naririnig mo tuwing araw ng linggo. Gaya ng sinabi ko kanina, nawa ay tunay na manambahan ka sa Kanya upang ikaw ay maging tapat na patotoo at tagahasik ng mabuting balita na si Jesus ay ang nabuhay ni Kristo. Ito ang tindigan mo, kapatid. Marami kang pagdadaanan, pero kapitan mo ito. Kumapit ka rito at manalangin ka sa Panginoon na ikaw ay hawakan niya at pagbibitawan. Dito makikita ng mundo na totoo ang paggalaw ni Kristo sa mananampalatayang katulad mo at katulad ko. Tayo po ay manalangin.
O aming Diyos, tunay napakabuti mo nga po sa amin, Panginoon, sa araw na ito na aming inaalala ang katotohanan ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus, hindi para gumaya kung paano ito ginugunita ng maraming tao sa mundo. Hindi namin sila hinahamak, Panginoon. Ngunit kami ay mapalad na niloob mo na mayroong araw ng panambahan tuwing linggo dahil ito ay nagsimula sa pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Nawa ay naging malinaw sa aming kalagitnaan ito, aming Diyos. Nakita namin kung paano mo ginamit ang iyong mga tapat na alagad noon na sa gitna ng kanilang kalapitan sa iyo ay nakita ang kahinaan at kakulangan sa kanilang pangunawa at maging ang mga pag-alinlangan at pagdududa ay nagpatuloy. Ngunit minabuti mo, o aming Diyos, na sa iyo na mismo, sa iyong bibig na mismo manggaling ang patotoo na nabuhay ang Panginoong Hesukristo. At salamat sa mga pagpapalang ibinigay mo sa amin kung saan ginagawaran nyo kami ng kapayapaan, binigyan nyo kami ng kakayanan upang maging kagamit-gamit sa inyong kaharian. At higit sa lahat ay isinugo nyo po ang inyong banal na spirito na pinangako nyo na magiging kasama at katuwang namin sa aming paglalakad sa mundong ito. Naway patuloy kaming kaugnayin ng katotohanan ito, aming Diyos. Pangunahan ang aming mga diwa at ang aming mga puso at maging naisin namin nakasabikan ang araw ng linggo. Dito nawa kami, Panginoon, mangunyapit at huwag mo kaming bibitawan, aming Diyos, sa aming kahinaan. Gaya ng ginawa niyo sa mga apostol, maging kay nagdududang Tomas, ay nakita namin na sa iyo pa rin manggagaling ang ganap na patotoo ng pagiging Diyos ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po, aming Diyos. Tunay na napakabuti mo. Pinagpapala mo kami ng inyong salita tuwing araw ng linggo at naway patuloy nawa na ito ay maunawaan ng mga kapatid na nasa aming kalagitnaan, maging kalakasan sa aming mga kaluluwang nanghihina at panghamon din sa aming mga kasalanan na ito ay aming matigilan, Panginoon, sa pangunawa lamang ng banal na Espiritu. At nawa ikaw din ang magpabango sa inyong ebanghelyo sa mga taong narito na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus. Naway narinig nila ang katotohanan at nawa ay huwag palampasin ang pagkakataon gaya ng unang naranasan ni Tomas dahil naniniwala kami sila man ay maaari niyong kaugnayin at dalawin na inyong biyaya. Naway dumating sila sa punto ng pagsisisi ng kanilang mga kasalanan at sila man ay maligtas gaya ng inyong mga hinirang. Maraming salamat po, aming Panginoon. Ang lahat na ito ay tinataas namin sa inyo sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.